Magandang gabi sa inyong lahat. Paumanhin at kahapon hindi tayo nakapag Bible study. So ating ngayong tatapusin na sa gabing ito ang libro ni Titus. So tayo na sa chapter 3. So tayo manalangin. Muli aming pinupuri ang inyong pangalan o Diyos at pinapasalamatan na inyong binuksan muli ang mga oras na ito para sa aming pagbubulay-bulay ng inyong salita. So, dihiling muli namin ang gabay ng Banal na Espiritu, siyang aming maging guro, at Lord, tanggapin mo ang aming pakikinig sa inyong salita. Sa ilang kapurihan, itong aming samod dalangin kay Kristo Jesus. Amen. Titus chapter 3, from the NIV, sabi nga dyan, remind the people to be subject to rulers and authorities, to be obedient, to be ready to do whatever is good, to slander no one, to be peaceable and considerate, and always to be gentle towards everyone. At one time, we too were foolish, disobedient, deceived, and enslaved by all kinds of passions and pleasures. We lived in malice and envy, being hated and hating one another. But when the kindness and love of God our Savior appeared, He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit, whom He poured out on us generously through Jesus Christ our Savior, so that having been justified by His grace, we might become heirs, having the hope of eternal life. This is a trustworthy saying, and I want you to stress these things, so that those who have trusted in God may be careful to devote themselves to doing what is good. These things are excellent and profitable for everyone. But avoid foolish controversies and genealogies and arguments and quarrels about the law, because these are unprofitable and useless. Warn a divisive person once, and then warn them a second time. After that, have nothing to do with them. You may be sure that such people are warped and sinful. They are self-condemned. As soon as I send Artemas or Tychicus to you, do your best to come to me at Nicopolis, because I have decided to winter there. Do everything you can to help Zenas the lawyer and Apollos on their way, and see that they have everything they need. Our people must learn to devote themselves to doing what is good, in order to provide for urgent needs and not live unproductive lives. Everyone with me sends you greetings. Greet those who love us in the faith. Grace be with you all. So, ito pa rin yung tema ng turo ni Apostol Pablo kay Titus patungkol sa paggawa ng mabuti. So, sa chapter 2, sabi nga, let us do good for the sake of the gospel. Dito naman sa chapter 3, we are saved in order to do good. So, patuloy ang pagpapaalala ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya, sa mga taong niligtasan ng Diyos, na kahit tayo ay sa langit na mga citizen, okay? We are citizens of heaven. Hindi na tayo citizen nitong mundo. Okay? Nitong mundo as in yung worldly passions. Pero, nandito pa rin kasi tayo. Andito pa rin yung katawan natin. So therefore, kung ano man yung batas na pinaiiral dito sa lupa, ay kailangan pa rin nating sundin. So ginagamit din ng Diyos, sabi nga ang mga otoridad, gaya ng gobyerno, gaya ng may mga katungkulan para sa atin kabutihan. Sabi nga wala namang gagawin ang mga ito kundi para sa mas ikabubuti ng mas nakakarami. Yun.
At kung ikaw ay gagawa ng masama, ay yun, doon mo mararanasan ang bagsik o yung batas na ipaiiral sa iyo. Kung kinakailangan ka makulong, or yung iba nga meron pa tinatawag na uh, death penalty. So kung yan ang batas sa isang bansa, ay kailangan sumunod ng tao. Gaya sa Middle East, alam naman natin, doon bawal ang magnakaw, bawal ang gumawa ng masama, at kung gumawa ka, ay maaring ikay mapugutan ng kamay o ng ulo. Okay? So uwi ka ng inyong bansa na walang ulo o walang kamay. So kahit pa sabihin natin na yung mga nagpapairal niyan ay hindi nila kumbaga hindi sila kasama, dahil nga alam naman natin na kahit itong mga nasa otoridad ay may ginagawa rin silang mga kalokohan at katiwalian. Pero sa mas nakakarami ay naipatutupad ang mga bagay na ito. Okay? So sabi nga, paano tayo gagawa ng mabuti yung ating pagsunod sa mga nasa otoridad. Sabi nga, to be obedient, to be ready to do whatever is good. To slander no one. So wag nating siraan ang ibang tao, wag nating gawan ng kwento o ichismis at siraan to the point na hindi naman pala totoo yung sinasabi natin patungkol sa taong yan. Lalo na tayo mga Kristiyano, hindi tayo pwedeng gumawa ng mga ganon. Always we are in the side of truth, nagsasabi tayo ng katotohanan. To be peaceable and considerate, and always to be gentle towards everyone. So, ang isang Kristiyano, mas malawak ang kanyang pag-iisip, mas sa kapayapaan ang gusto niyang mangyari. Sabi nga, kanyang iintindihin, uunawain ang mga tao, okay? At lagi siyang magiging, sabi nga, gentle, okay? Sa lahat. At kaya nga tayo minsan nilalapitan ng mga hindi mananampalataya ay dahil may nakikita sila sa atin na kakaiba. At yung kakaibang yon ay minsan ay dahil sa ating way ng pananalita, yung way ng pakikipag-usap, at yung wisdom na binigay sa atin ng Diyos, to the point na umaabot pa na sila'y humihingi sa atin ng tawag nito, hindi sa atin counsel, pero sa kanila is advice. Di ba? Hihingi lang sila ng advice, pero sa atin already that is counsel. Bakit nga ba ganun ang isang Kristiyano? Kasi alam niya kung saan siya nanggaling. Sino siya nung hindi pa siya pinili at hinirang at iniligtas ng Diyos. Sabi nga dyan sa verse 3, at one time we too were foolish. Okay? Tayo'y mga mangmang din sa katotohanan. Gumagawa ng mga kalokohan, hindi sumusunod. Okay? Tayo ay nilinlang ng dyablo at nilinlang din ng ating sariling pride at sariling pananaw pagdating sa relihiyon, pagdating sa mga bagay-bagay dito sa mundo. At sabi nga, lahat na ng klase ng passion or yung pleasure, yung pagpapakasarap sa buhay, okay, mga kalaswaan, okay, mga pababae yan, na alak, okay, sa mga babae, whatever that may be, pleasure sa mga bagay-bagay na binibili, lahat niyan, sabi nga, ay hinawakan tayo. We have been imprisoned by such passion and pleasures. At yan, nakita na natin sa ating pinag-usapan kanina, bago pa tayo nag-umpisa, yung kwento ni Seni. So, yun ang isang example na natin na makikita. So, ano pa? We lived in malice. Malisyoso tayo. Mainggitin, sabi nga, envy.
being hated and hating one another. Okay? Dahil sa masyado tayong mapapel, masyado tayong maporma, so nung araw, kinainggitan tayo at kinasusuklaman din tayo. Okay? Galit sa atin ng mga tao at galit din tayo sa mga tao. Para bang yung kwento rin kanina na parang galit na galit ang isang tao sa mundo. Bakit? Dahil parang siya'y pinagtakluban nito. Na parang bakit lahat ng gusto kong gawin ay hindi ko magawa, hindi mangyari, lagi na lang may kapalpakan, laging merong balakid, hindi ako masaya bilang isang tao. Laging naghahanap ako. And anong nangyayari patuloy is nauuwi ito sa tinatawag na escapism. Yung escapism is yung gagamitin mong rason ng ibang bagay para doon mapunta yung bintang para ikaw ngayon ay maabsuelto sa sarili mong kasalanan. Hindi mo makita yung kasalanan mo. At yan ang isang pagkabulag ng dyablo at ang pagkabulag na rin natin nung tayo ay nasa mundo pa. Pero sabi nga tayo ay hindi na ganon. Okay? Hindi na tayo dapat ganon ang pag-iisip, pananaw, ganon ang kilos at galaw o pananalita, pakikitungo sa tao, sa mga tao. Bakos sabi nga dyan sa verse 4, but when the kindness and love of God our Savior appeared. Okay. Nung, sabi nga, dumating ang Diyos dito, nagkatawang tao, nakita niya ang lahat ng klase na ng problema. Kinakailangan na ang pangalawang persona ng Trinidad ay magkatawang tao, hindi lang para sa makita niya, kundi maramdaman niya ano nga ba ang mga pinagdadaanan ng mga tao. Kaya nga sabi nga ang ating Panginoon, He not only can sympathize with us, but He can empathize with us. Yung sympathize is parang, halimbawa may namatay, di ba, mag-extend tayo na ng sympathy. Hindi tayo masyado apektado, hindi gaya nung taong namatayan. Pero yung empathize is talagang dumating siya sa punto na nakikiramay siya to the point na siya'y humahagulgol at umiiyak. At nararamdaman niya yung sakit na nararamdaman mo bilang isang taong nawalan ng mahal sa buhay. Yun ang empathize. At yan ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Hindi lang po siya bumaba dito sa lupa para mangaral, kundi siya mismo ay nagtungo dun sa krus dahil nakita niya walang kaparaanan na maligtas ang mga tao dito sa sanlibutan unless na siya mismo ang magsasalba nito. Siya mismo ang magsasakripisyo ng kanyang sariling buhay para nang sa ganon ay mabayaran ang kasalanan ng sanlibutan. Sabi ko nga sa aking preaching ng Sunday, the Old Testament gumamit ng dugo ng mga hayop. Okay? Pero sabi nga, kalaunan, itong mga dugong ito ng hayop ay hindi makapagtatanggal at makapaglilinis talaga totally ng kasalanan. Pinayagan lang yan ni Yahweh para nang sa ganun, yung puot at galit niya ay hindi mapasa mga Israelita. Dahil sila yung unang tinawag ng Diyos na kanyang mga tao. Pero nga dito sa bagong tipan, hindi na dugo ng hayop, kundi dugo ng pangalawang persona ang dumanak sa krus ng Kalbaryo. So in the Old Testament, it needs blood. In the New Testament, it also needs blood. Because sabi nga, without the shedding of blood, there is no remission of sin. There is no forgiveness of sin. Walang kapatawaran sa kasalanan kung walang pagdanak ng dugo. Pero yung pagkadanak ng dugo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay one time lang. Hindi na paulit-ulit gaya ng ginagawa ng mga saserdote ng lumang tipan na panay ang pag-aalay nila ng hayop na
Araw-araw, gabi, inaalay nila yan. Pero ngayon, hindi na. Minsan lang, inialay ng saserdoting ito na nagngangalang Jesus. Siya yung ating pinaka-chief priest o high priest na siyang pumasok ngayon doon. Hindi lang sa Holy of Holies siya pumasok siya sa mismong langit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Dahil yung kanyang kamatayan, yun ang katagumpayan para magkaroon ngayon ng daan ang tao maligtas sa kanyang kasalanan. Sa kanya ngayon paglapit sa Diyos, sa ating Panginoon, sa kanyang pagtalikod sa kasalanan, yung kanyang pagre-repent, ay meron ngayon siyang bukas na daan patungo sa kalangitan. At yan ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ayan. Kaya sabi, when the kindness and the love of God, yung kindness at love of God na yan, ay nasa persona ng ating Panginoong Jesus. Yung ito'y nagpakita na sabi nga, He saved us, not because of righteous things we had done. See? Doon pa lang makikita na natin, hindi dahil sa mga mabubuti nating gawa. Kaya wag nyo pong ipaglalandakan o ipagmamalaki yung mga mabubuti nyo. Anumang relihiyong kayo naroon, kapag ipinagpilitan nyo, yung kabutihan nyo, ang siya magiging daan nyo patungo sa kaligtasan. Sabi nga rito sa salitang ito, hindi ka maliligtas. Naligtas ka hindi dahil sa mga mabubuti mong ginawa, pero dahil sa kanyang awa, yung kanyang mercy. Okay? Dahil naawa ang Diyos. Kaya nga makikita natin yung ginawa niya sa cross ay grace, undeserved kindness, hindi matatawaran, hindi mababayaran ng kahit anong kabutihan na manggagaling sa atin. Dahil ito ay regalo ng Diyos sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, na sino man ang siyang sumampalataya sa kanya ay may buhay na walang hanggan. Di ba't napakasimple, napakalinaw, and yet bakit pinapakomplikado pa ng mga tao? Hindi ko kayang tanggapin yan. Kailangan gumawa ako ng mabuti, kailangan ko magtrabaho para sa aking kaligtasan. Wrong. Yung mabubuti mong gawa, after mong maunawaan ang ebanghelyo ng Panginoon, which is the gospel, which is yung nabayubay at napako at namatay sa krus ang ating Panginoon, at siya namatay at nabuhay na maguli, kung naunawaan mo yung sakripisyong yan na ginawa ng ating Panginoon, ay sabi nga, yung mabubuti mong gawa ay ebidensya na lang ng inyong pagtanaw ng utang na loob sa Diyos na ikaw ay isa sa kanyang mga pinili at hinirang at iniligtas. Na ngayon, hindi ka na ngayon mapaparusahan sa impyerno balang araw. Bakit? Kasi ang dugo ni Kristo ay nananalantay sa inyong mga ugat, sa ating mga ugat, sa ating katawan. Hindi kayang bayaran yan ng pera. Kahit gaano ka pa kayaman, hindi mo mababayaran yan sapagkat yan ay libreng ipinagkakaloob ng Diyos doon sa kanyang mga pinili. Kaya kung ikay nakikinig ngayon at naririnig mo to, mapalad ka kung maunawaan mo at maintindihan mo to. Dahil ang banal na Espiritu mismo ang kumikilo sa puso mo para kilalanin siya at tanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Kaya nga sabi diyan, He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. So, yung pagliligtas ay hindi gawa ng tao. Inuulit ko, magiging makulit ako, hindi tao ang siya nagliligtas sa sarili niya. Ang Diyos ang siyang nagliligtas. At ito sa pamamagitan ng kanyang paglilinis dun sa tao, sa pamamagitan ng bagong kapanganakan. Okay? Panibagong buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga ang isang Kristiyano na totoo
may banal na spirito na nananalantay sa kanyang buhay, sa kanyang pagkatao. Kaya naintindihan niya ang ginawa ng Panginoon at kaya siya nakakasunod. Pero ang taong walang kakayanan para sumunod sa Diyos ay dahil wala pa nga ang banal na spirito sa kanya, kaya carnal pa rin siya. Wala pong carnal Christian, okay? Huwag niyo pong imamali si Apostol Pablo doon sa kanyang sulat sa unang Korinto na sinabi niya, o kayo ay parang mga sanggol. Sabi nga, you are babes in Christ. You are still carnal, sinabi ni Apostol Pablo. Ang tinutukoy niya is that, sinasabi niya na baka hindi pa kayo mananampalataya. Kung ganyan ang pag-uugali nyo, yan ay pag-uugali ng mga taong nasa mundo, hindi yung taong mga hinirang na ng Diyos. Kaya nga yan ang isang ebidensya na makikita sa isang tunay na Kristiyano, nagbabago siya. Dati siyang mayabang, ngayon mapagpakumbaba siya. Dati siyang gumagawa ng kabalastugan, ngayon humihingi siya ng dispensa ng tawad at ngayon gumagawa na siya ng kabutihan. So dito ngayon, sabi nga, ang banal na Spirito whom He poured out on us generously through Christ Jesus our Savior, so that having been justified by His grace, we might become heirs having the hope of eternal life. Minsan lang po tayong ginastify ng Panginoon. Yung tayo ay ginawang matuwid. Nung tayo ay pinili ng Diyos at tinawag ng Diyos at niligtas ng Diyos. Yun yung justification, pagiging matuwid natin sa harapan ng Diyos. At sabi nga, kapag ka ginawa na sa iyo ng Diyos yan, ginastify ka na niya sa kanyang grasya, sabi nga, tayo ngayon ay magiging tagapagmana nung pag-asa ng buhay na walang hanggan. Sabi nga, tagapagmana tayo ng kaharian ng Diyos. Co-heirs tayo with Christ. Sabi pa nga hindi ko lang kung sa Galatians yung sinabi ni Apostle Paul. We are co-heirs with Christ. O sa Ephesians. Tayo, sabi nga, ay may buhay na walang hanggan na the minute we put our faith and trust in the Lord, because it is God who saved us. Kaya this is a trustworthy saying. At gusto ngayon i-stress pa ng gusto ni Apostol Pablo ito. Nasabi niya sa lahat ng mga nagtiwala sa Diyos ay, sabi nga, careful kayo na ma-devote nyo inyong mga sarili sa paggawa ng mabuti. These are excellent and profitable for everyone. Ibig sabihin, yun yung bunga. Yun yung bunga ng ating pagliligtas, ang ating paggawa ngayon ng mabuti. At yan ay magbibigay ng profit sa maraming tao. Mabibiyayaan ng maraming tao dahil sa kabutihan na ginagawa natin. Ang mga Kristiyano, bakit tumutulong, bakit nagpupunta sa mga outreach, hindi lang sila nag-iibanghelyo, nakikita nila minsan pag Pasko o meron silang ministry gaya ng sa church, meron kami pinupuntahan dyan na isang barangay na namimigay kami ng mga pagkain, ng damit. Kasi gawain ito talaga ng Kristiyano, paggawa ng mabuti. Now, hindi ito ginagawa ng Kristiyano para tapikin nila yung likod nila later on. Sabihin nila, ang galing ko talaga. Hindi. Binibigay nilang papuri sa Panginoon dahil sila ay kinasangkapan ng Diyos para umabot sa mga tao. Yun lang po yan. So, andun pa rin yung pagpapakumbaba. At ito ngayon, yung mga dapat i-avoid. Avoid foolish controversies and genealogies and arguments and quarrels about the law. So, ano yung mga foolish controversies? Napakarami. Okay? Gaya ng sa batas, sabi nga, pinagpipilitan ng mga bulaang mga ngaral na dapat daw itong mga Kristiyano bumalik doon sa lumang tipam.
bumalik dun sa batas ni Moises. Sinabi nga, hindi na tayo babalik doon. Hindi na tayo mag-aalay muli ng hayop dahil nagkaroon ng kataparan ito sa persona ng ating Panginoon. Hindi na tayo pinagbabawal sa mga pagkain na inihaharap sa atin, whether yan man ay sinakripisyo sa isang idol o sa isang Diyos-Diyosan. Basta yan ay pagkain lang yan. At yung mga iba pang mga argumento at yung mga pagpipilitan na sila yung mga lahi ni Abraham, na sila lang daw ang maliligtas, sabi nga, hindi, binuksan na ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. At hindi lang mga Israelita o mga Hudyo, mga Hebreo, kundi pati mga Hentil, mga Pagano, na ay makakasumpong sa Ebanghelyo ng Panginoon. At si Titus ay isa sa mga Hentil na pinili ng Diyos. Yung circumcision, for example, pinipilit ng mga Hudyo, ng mga Kristiyano na, ay, ang si Titus, dapat ipatuloy mo yan. Ma-circumcise dapat yan. Ay, sabi ni Paul, hindi na kailangan. Hindi na kailangan. It is not, sabi nga the kingdom of God is not about circumcision. It is not about eating and drinking, sabi nga. Hindi yung mga trivial matters, but it is about a crucified Messiah who opened the door to everyone. And that is the gospel. So, sabi nga, ang mga ito ng mga controversies o mga arguments ay hindi makakatulong, hindi magbibigay ng biyaya. Useless po ito. Kaya't sabi diyan, warn a divisive person once and then warn them a second time. After that, have nothing to do with them. You may be sure that such people are warped and sinful. They are self-condemned. Kapag may mga ganyang tao na pumasok sa loob ng iglesia, sabi ng Apostol Pablo, at karamihan nga dyan ay mga galing sa Judaismo, sabi nga, warn them once. Sinasabi niya kay Titus. Dahil leader din si Titus Warn them second time. Pag hindi pa rin sila magbago at hindi nila ayusin yung kanilang sinasabi, have nothing to do with them. Ibig sabihin talagang baluktot ang pag-iisip nila. Hindi talaga sila kinasihan ng banal na spirito, hindi sila ligtas, sila ay patuloy sa kanilang kasalanan, and they are, sabi nga, self-condemned. Kinokondemn na nila ang kanilang sarili sa kanilang ginagawang yaon. Dahil hindi nila makita ang kagandahan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. At sa pangwakas, sabi nga ni Apostol Pablo, itong si Artemas o si Tychicus, pagpunta sa inyo, sabi nga, at sabihin nyo sa kanila na kami magkita-kita sa Nicopolis dahil doon ako magpapahinga nitong panahon ng taglamig. At si Zenas, yung mambabatas, kung siya man ay hentil, siya isang mambabatas. Kung siya naman ay isang Hudyo, ay maaring isa siyang iskriba. Okay? Meaning to say, he is a expert on the Mosaic law, kagaya ng mga Pariseyo, mga eskriba, gaya rin ni Apostle Paul. At si Apollos, kilala rin naman natin si Apollos niya noong ating inaral sa 1 Corinthians. So, yung pag-i-endorse niya sa mga taong ito ay pagpapakita lang na ganun din naman yung sukli na ibibigay ng mga taong magwe-welcome sa mga tao ng Diyos. Ibigay ang kanilang pangangailangan, pagtutulugan, pagkain, at ang kanilang mga kakailanganin sa kanilang paglalakbay. So sabi nga, lahat ng tao na hinirang ng Diyos ay dapat matuto na gumawa ng mabuti.
Sabi nga, gumawa tayo ng mga bagay-bagay na makakabuti sa komunidad ng mga mananampalataya at makaapekto tayo doon sa mga nasa labas. Huwag maging unproductive yung ating buhay. So, lahat ng mga Kristiyano, inaatasan na huwag kayong maging idle. Huwag kayong maging parang palamunin. Kasi gano'n na nangyari dun sa, I think, sa Thessalonians yata yun, na naging idle na yung mga tao na sinasabi nila, ay darating na ang Panginoon, so huwag na tayong magtrabaho, huwag na tayong mag-business. Hindi yun ang tinuturo ni Apostol Pablo rito. Bagkus sabi, habang iniintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon, tayo ay maging busy pa rin sa ordinaryong ginagawa natin sa araw-araw. Kung kayo nagtatrabaho, magtrabaho kayo. Kung kayo ay mga pastor, magpastor kayo. Kung kayo ay, sabi nga, nasa bahay, nasa tahanan, gawin nyo rin yung mga ginagawa nyo doon sa loob ng tahanan. Huwag lang kayo maging idle na nakahilatan na lang kayo at naghihintay na lang kayo ng biyaya, nagiging palamunin kayo, kaya tuloy nagiging huwan tamad sa ating lingwahe. So everyone with me sends you greetings. Greet those who love us in the faith. Grace be with you all. Ayan. So, panghuling remarks na ni Apostle Paul sa kanyang kay Titus, at sinabi nga niya ng mga kapatiran ay nagbibigay ng kanilang pag-greet sa kanya at sa iglesyang kanyang tinutulungan sa mga sumandaling iyon. So, dito tayo magtatapos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.